Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Brad Steve Bote sa Catholic Faith Defender Cebu Chapter, mga kapatid. Ang topic na i-share ko sa inyo ngayon ay tungkol sa infant baptism. Tayong mga Katoliko, ang mga sanggol natin ay binabautismuhan. Samantalang sa mga majority, sa mga Protestante, hindi nila ito pinabautismuhan, bagkos hinihintay nilang ito'y palakihin, pangaralan mga kapatid, din sa kanila bautismuhan. So, ito ang paksa natin ngayon. Mayroon bang mababasa sa Biblia na yung mga sanggol mga kapatid ay dapat ding bautismuhan? Mga kapatid, magbigay tayo ng 5 reason, ebidensya natin na yung mga sanggol ay binabautismuhan mga kapatid sa panahon ng mga apostol, at ito'y nagpapatuloy hanggang sa panahon natin ngayon. Okay? Unang rason, sa San Juan 3, versikulo 5, sabi ng ating Panginoon, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos." Maliban na ang isang tao'y ipanganak sa tubig at espiritu. Tao mga kapatid. Sa San Mateo 28:19, ito ang sinabi ng ating Panginoon, "Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo." Mga kapatid, take note. Upang tayo'y magiging alagad ni Kristo, kailangan tayong magpabautismo. Okay? Ngayon, sinabi dito, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ang mga tao. Ang tanong mga kapatid, yung sanggol ba tao? Ang bautismo ba ay para sa tao o para sa hayop? Mga kapatid, ang bautismo ay para sa tao. At ang tao mga kapatid, ang sanggol ay isang tao din. Ayon sa mababasa natin sa San Juan 16, versikulo 21. "Ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay, sapagkat dumating ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naalala ang hirap dahil sa kagalakan pagkapanganak sa isang tao sa sanlibutan." Maliwanag mga kapatid. Sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanlibutan. Ano ang sanggol? Tao mga kapatid. So therefore, kasama siya sa bautismo ng ating Panginoon. Bakit? Hindi man sinabi ni Jesus na katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang mga malalaking tao. Hindi man sinabi ni Jesus na mga malalaking tao, kundi tao lang naman. Malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So maliwanag mga kapatid na ang sanggol kasama sa bautismo. Kasi ang sanggol mga kapatid ay isang tao rin. Pangalawang ebidensya mga kapatid na sanggol talaga ang binabautismuhan. Ayon sa Henesis 17, versikulo 10 hanggang 14. "Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng iyong binhi." Take note. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng iyong binhi pagkamatay mo. At ng iyong binhi pagkamatay mo. Maliwanag mga kapatid na ang tipang ito ay hindi para lang sa mga malalaki, kundi para din sa mga maliliit mga kapatid. Ngayon, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. Tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama. At ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo. Ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. Maliwanag mga kapatid na ang
circumcision mga kapatid. Tapos ginagawa ito sa isang sanggol 8 days pa lang mula sa kanyang pagkasilang. Ang mga sanggol mga kapatid tinutuloy na kasi ito ang tipan ng Diyos at ng mga Israelita. Kaya mga kapatid, sa pagtutuli, ito ay tinatawag nating ownership to God. Pagmamayari ka ng Diyos mga kapatid, maging bahagi ka sa sangbahayan ng Diyos. Okay? Ngayon, si Kristo mga kapatid, 8 days pa lang mula sa kanyang pagkasilang, tinuli. San Lucas 2:21. Nasa Filipos 3:5 mga kapatid, si San Pablo din, 8 days mula sa kanyang pagkasilang ay tinuli din. Upang sila ay magiging bahagi sa sangbahayan ng Diyos mga kapatid. Ngayon, sa paggamit ko ng Genesis 17, versikulo 10-14 mga kapatid, hindi ko pinapatunayan ang bautismo dito. Ginamit ko lang ito kasi ang circumcision mga kapatid ng mga Hudyo na ginagawa sa mga sanggol 8 days pa lang mula sa kanilang pagkasilang, ito kasi ang paraan kung paano ang Diyos nakikipagtipan sa kanila. Ngayon mga kapatid, ginamit ko ito kasi ang circumcision, ang pagtutuli mga kapatid, ay pinaparalel ni San Pablo sa bautismo ni Kristo. Saan mabasa? Colosas 2:11-12. Nasa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Na nangalibing na kalakip niya sa bautismo. Maliwanag mga kapatid. Sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo, na nangalibing na kalakip niya sa bautismo. Maliwanag mga kapatid, na pinaparalel ni San Pablo ang bautismo ni Kristo doon sa pagtutuli ng mga Hudyo. Kailan ba ginawa yung pagtutuli mga kapatid? 8 days pa lang ang isang sanggol mula sa kanyang pagkasilang. So, meaning to say, dahil pinaparalel mga kapatid ni San Pablo, kailangan ang bautismuhan mga kapatid, mga sanggol din. Klaro yan. Mga sanggol din mga kapatid. So, mababasa natin yan siya sa Colosas 2:11 versikulo 12. Colosas 2:11 hanggang 12 mga kapatid. So, meaning to say, ang bautismo mga kapatid ni Kristo, ito ang ipinalit sa circumcision ng mga Hudyo. Ito ang ipinalit, yung bautismo ni Kristo mga kapatid. Kaya sanggol na. Yan mga kapatid ang pangalawang ebidensya natin. Ngayon mga kapatid, ang pangatlo, ito ang pangatlo na ebidensya kung bakit ang bata ay dapat bautismuhan din. Sa Exodo 10 versikulo 9, at sinabi ni Moises, kami ay yayaon 10 ng aming mga bata at 10 ng mga matatanda, 10 ng aming mga anak na lalaki at babae, 10 ng aming mga kawan at 10 ng aming mga bakahan. Kami ay yayaon. Maliwanag mga kapatid sa Exodus 19, kasama ang mga sanggol, kasama ang mga bata. At sinabi ni Moises, kami ay yayaon 10 ng aming mga bata. Maliwanag mga kapatid na ang mga bata, yung mga sanggol, kasama ni Moses nung sila'y lumabas sa lupain ng Ehipto, mga kapatid. Imposible walang sanggol noon. Bago pa lang binasa natin sa Exodus 10, versikulo 9. Ngayon, sa Exodus 19, wala kang mababasa dyan na binabautismuhan sila. Pero sa bagong tipan mga kapatid, hindi si Brad Steve ang nagsasabi, kundi si San Pablo. Sa unang Korinto 10:2, sinabi ni San Pablo mga kapatid, at lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Maliwanag mga kapatid na ang lahat ng sumama kay Moises, sila ay nangabautismuhan sa alapaap at sa dagat. Ano ba ang laman ng alapaap mga kapatid? Ang laman ng alapaap, Awit 77 verse 17, ang alapaap ay nagbuhos ng tubig. Ito mga kapatid ang pouring.
ang alapaap ay nagbuhos ng tubig. Ngayon sa dagat mga kapatid, hindi yun siya immersion, kundi mga kapatid, yun ay sprinkling. Di ba? Yung pagtawid nila sa dagat, nahati ito. Kaya mga kapatid, meron silang wisik. May wisik silang natanggap mga kapatid. At ang sabi ni San Pablo, at lahat ay nangabautismuhan kay Moses sa alapaap at sa dagat. Maliwanag mga kapatid na sa bautismo kasama pala ang sanggol. Ngayon mga kapatid, sa Gawa 2:38-39, ang mga protestante na hindi maniwala sa infant baptism, ang lagi nilang binabasa ay ang Gawa 2:38. Sabi ni San Pedro, at sinabi sa kanila ni Jesus, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Makikita niyo mga kapatid na mangagsisi kayo at mangabautismo. Kaya mga kapatid, ang conclusion nila, hindi kasama ang mga bata. Okay. Yung word na mangagsisi kayo, naka-address yan mga kapatid doon sa mga malalaki na pinapangaralan ni San Pablo. Pero kung i-ditso natin ang 39, kasi ang babasahin nila yung 38 lang, kung basahin natin ang 39 mga kapatid, ito ang ating mababasa. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak. Take note mga kapatid kung i-ditso natin ang pagbasa sa verse 38 hanggang 39 mga kapatid, makikita ninyo na ang bautismo ay isang pangako. At ayon sa 1 Peter chapter 3 verse 21, ang tubig ay larawan ng bautismong nagligtas ngayon sa inyo. Ang bautismo ay hindi paglilitis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako. Ano ang bautismo mga kapatid? Ay isang pangako. At ayon kay San Pedro sa Gawa 2:38-39 mga kapatid, balikan natin. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Sa 39, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak. Maliwanag, ang bautismo ay isang pangako. At sa 1 Peter chapter 3:21, ang pangako mga kapatid ay isang bautismo. At ang sabi ni San Pedro, ang pangako, sapagkat sa inyo ang pangako, inyo sa mga malalaking tao, mga malalaking Hudyo, at sa inyong mga anak. Maliwanag mga kapatid na ang pangako ay hindi lamang sa mga malalaki, pati na rin sa mga maliliit mga kapatid. Ngayon, kung basahin natin ang English Bible, ito ang ating mababasa. For the promise is unto you and to your children. For the promise is unto you and to your children. Ang children mga kapatid ay plural, na ang kanyang singular ay child. Ang child mga kapatid sa dictionary, ito ay from infancy, in between infancy to puberty. Ang puberty mga kapatid, ito ay nasa 12, 13, 14 years old, from infancy sa kanyang pagkasilang hanggang mag-edad siya ng 12, 13, 14. So ito mga kapatid ang tinatawag nating child. Ang anak mga kapatid, ang anak ay broad ang kanyang kahulugan. Tayong mga malalaki na mayroong ama at ina, mga anak din tayo. Mga kapatid, mga anak din tayo. Pero sa teksto na ito, ang tinutukoy dito ng anak mga kapatid, yung mga maliliit talaga. Yung mga maliliit talaga mga kapatid. At ang children o anak, kung tingnan natin mga kapatid ang sa Grego, ito ay sa kanyang singular, teknon. Meaning kasi mga kapatid, teknon, little children. So hindi lang siya yung malaki na, kundi mga kapatid, little children, teknon. Ngayon mga kapatid, ang sa unang hari 3 versikulo 16-19, yung mga
masanggol mga kapatid na naisilang 3 days pa lang sa kanyang pagkasilang na namatay, yung sanggol na yun, sa unang hari 3:16-19 mga kapatid, ay tinawag itong anak. So, hindi sa lahat ng panahon na ang salitang anak mga kapatid ay nakafocus lang sa mga adult, malalaki. Ang anak, kahit na pagkasilang pa lang, ang tawag dyan anak. Okay? So, ito mga kapatid, ang pangatlong ebidensya na ang bata pala kasama sa pangako. At ang pangako na yun, ayon sa Gawa 2:28, ay isang bautismo. At ito ay pinapatunayan sa 1 Peter chapter 3, versikulo 21 mga kapatid. For the promise is unto you, sa mga malalaki na, unto your children mga kapatid. So maliwanag na ang bata kasama sa bautismo sa binyag ni Kristo. Ngayon mga kapatid, puntahan natin ang sunod nating ebidensya. Panglima. Yung una, yung San Juan 3:5. Pangalawa mga kapatid, yung Colosas 2:11 hanggang 12. Then yung pangatlo, yung unang Korinto 10, versikulo 2. Ang pang-apat, yung Gawa 2:38-39. Ang panglima mga kapatid, ito ang bautismo sa sangbahayan. Okay? Basahin natin ang Gawa 16:15. At nang siya'y si Lydia, mabautismuhan na at ang kanyang mga kasangbahay. Sa Gawa 16:33 mga kapatid, tagapamahala sa bilangguan. Yung tagapamahala sa bilangguan ay nabautismuhan. At pagdakay, binautismuhan siya at ang buong sangbahayan niya. Okay? Unang Korinto 1:16. At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas. So binautismuhan din ni San Pablo mga kapatid ang sangbahayan ni Estefanas. Sabi ng mga protestante mga kapatid, but Steve, may mababasa ka ba dyan sanggol? Mga kapatid, yung salitang sangbahayan, 100% mga kapatid, ito ay tumutukoy sa lahat ng tao na nakatira sa isang bahay. Ito ang ibig sabihin ng sangbahayan. So, kung meron mang panahon na sa isang bahay mga kapatid ay walang sanggol, it does not mean na ang salitang sangbahayan ay nireject na ang kanyang definition na walang sanggol. No. Pag sinabing sangbahayan mga kapatid, automatic yan. May sanggol na kasama dyan. Ngayon, uulitin ko, kung meron man isang bahay na walang sanggol dahil hindi pa nagkaanak, it does not mean mga kapatid na ang sangbahayan, kung walang bata, hindi na siya sangbahayan or nawala na ang kanyang definition na kasama ang bata. Bakit ko nasabi ito mga kapatid? Kasi kung titingnan natin ang dictionary, dalawang ebidensya ang basahin natin dito, dictionary at saka Biblia mga kapatid. Kung basahin natin ang dictionary, household, noun, those who dwell under the same roof and compose a family. Same roof and compose a family. Pag sinabing family mga kapatid, ito ay mag-asawa na may anak. Kasi kung mag-asawa lang na walang anak, couple yan. Ngayon, ang child, ang family mga kapatid, ang family, the basic unit in society traditionally consisting of two parents rearing their children. So pag sinabi natin household, family mga kapatid, automatic yan. May mga bata dyan. Kasama ang bata dyan mga kapatid. Okay? Ngayon, puntahan natin ang Biblia mga kapatid. Nasa Jeremiah 6, versikulo 11 hanggang 12. Ngunit ako'y puno ng puot ng Panginoon, ako'y pagod na sa pagpipigil nito. Ibuhos mo ito sa mga bata sa lansangan, at gayon sa pagtitipon ng kabinataan, sapagkat ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa kukunin, maging ang mga may gulang na at ang napakatanda na. Kita nyo mga kapatid, mula sa napakatanda na at hanggang sa pinakabata mga kapatid, binabanggit sa Biblia. Sa versikulo 12,
at ang kanilang mga bahay ay ibibigay sa iba. Maliwanag mga kapatid, ang kanilang mga bahay ay ibibigay sa iba. Ngayon, sino-sino ang binabanggit ng mga tao sa verse 11? Ibuhos mo ito sa mga bata, kasama ang bata mga kapatid, mga kabinataan, yung husband at saka yung wife, yung may gulang na at napakatanda na. Maliwanag mga kapatid na pag sinabi natin sangbahayan, by definition itself, kasama ang sanggol dyan mga kapatid. Ngayon, kung meron mang, ulitin ko, kung meron mang isang bahay na walang sanggol, it does not mean na ang household hindi kasama ang sanggol mga kapatid. May pagkakataon lang. Pero majority, pag sinabi nating bahay mga kapatid, normal lang yan na may sanggol. Okay? At sinabi ni San Pablo, binabautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas. Okay? So there is a possibility na mayroong sanggol dyan at kasama sa bautismo ni San Pablo. Yan po mga kapatid ang yung 5 reasons na binibigay ko sa inyo kung bakit mayroong infant baptism. Ngayon mga kapatid, sabi nila, hindi maaari baptist kasi sa Gawa 2:38 sabi ni San Pedro, mangagsisi kayo. Meaning to say, at magpabautismo. Meaning to say, magsisi muna bago magpabautismo. So, kailangan, isa sa mga requirements, mayroong kasalanan. Kasi sa San Marcos 1:4 mga kapatid, ang bautismo ay nag-aalis sa kasalanan. Mga kapatid, ang mga bata, yung sanggol mga kapatid, ay mayroong kasalanan. At ang kasalanan nila ay hindi actual, mga kapatid, hindi actual sin, kundi minanang kasalanan. Okay? Basahin natin mga kapatid ang Awit 51:5. Narito ako'y inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Maliwanag mga kapatid na si David, Salmista David, nung siya'y nasa sinapupunan pa ng kanyang ina, sabi niya, at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Maliwanag mga kapatid na ang sanggol mayroong kasalanan. Hindi actual, kundi original sin mga kapatid. Ngayon mga kapatid, sabi naman ng mga Protestante, hindi maribastib kasi ang bautismuhan ay mayroong pananampalataya. Basahin natin mga kapatid ang San Marcos 16:16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang sumasampalataya, mga kapatid, ito ang binabasa nila, San Marcos 16:16. Ang tanong, yung mga sanggol ba ay walang faith? Mga kapatid, basahin natin ang San Mateo 18:6. Datapwat sinumang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisimpalataya sa akin. San Marcos 9:42 mga kapatid, ito ay tumutukoy sa infant, sa mga sanggol mga kapatid, mga maliliit na bata. Datapwat sinumang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliit na ito na nagsisimpalataya sa akin. So ang bata mga kapatid ay mayroong innate faith. Siguro ang marinig mo mga kapatid sa isang sanggol ay umiiyak lang. Umiiyak lang. Hindi nakapagsalita. But it does not mean mga kapatid na wala siyang karunungan. Halimbawa, bakit siya umiyak? Kasi alam niya na nagugutom siya. Ngayon mga kapatid, sa San Mateo 21:16, at sinabi nila sa kanya, naririnig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo, kailanman bagay hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri. Awit chapter 8 verse 2, pinupuri ka ng mga bata't bagong silang, mga kapatid. Pinupuri ka. Prueba dyan mga kapatid, San Lucas 1:41, nung bumisita si Santa Elizabeth kay Santa Maria. Si San Juan Bautista mga kapatid, sa sinapupunan ni Santa Elizabeth, ay lumukso sa tuwa. Leap for joy mga kapatid. Gumalaw, kumilos ang sanggol sa sinapupunan ni Santa Elizabeth. So klaro mga kapatid na
ang bata, mayroon siyang faith, mayroon siyang karunungan, mayroon siyang kaalaman, mga kapatid. Okay? So mga kapatid, maliwanag na ang infant baptism ay napaka-biblical, mga kapatid. Sana sa aral natin ngayon, marami tayong matutunan, mga kapatid, at kung ano man ang matutunan natin, ituro din natin sa iba. Huwag lang share ng share, mga kapatid, kundi ituro ninyo. Mento si mga kapatid, pag sinabing ituro natin, pag-aralan natin, din ituro natin. Upang sa ganun, mga kapatid, hindi lang mapalago ang faith natin, kundi magkaroon tayo ng knowledge at kaalaman. Mga kapatid, hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Brad Steve Botti. To God all the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.